Si Hunter, tanong ni Judas sa bartender nito nang makalapit ito sa counter. Kararating lamang nito sa bar at kaagad na hinanap ang kaibigan. Nasa VIP room po, senyorito. Okay, thank you. Anito at kaagad na naglakad upang tunguhin ang VIP room. Pagkarating nito roon ay walang paalam na pinihit agad nito ang doorknob at pumasok dun. Hey! Nang makita ang kaibigan na nakaupo sa mahabang sopa habang may hawak-hawak na rock glass at halos paubos na ang laman niyon. Kunot ang noo na tinapunan naman ng tingin ni Hunter ang kaibigan na bagong dating lamang. I thought you were home, muling saad nito at naglakad palapit kay Hunter. Are you okay, bro? Yeah, tipid na sagot niya. Napailing naman si Judas. He knew Hunter is not okay. Oh God, kailan ba siya naging okay? Simula nang umalis si Mabel 6 years ago at hindi na niya nakita kung saan niya hahanapin. Alam niya na sa sarili niya na kahit kailan hindi siya naging okay at hindi na siya magiging okay hanggat hindi niya ito makikita pang muli habang buhay. Tumawag sa akin si Arthur nang makaupo na si Judas sa kabilang sopa. I just want to relax. I know, anito at seryosong pinakatitigan ang binata. Alam ni Judas kung anong hirap ang pinagdadaanan ni Hunter sa loob ng 6 na taon at naiintindihan nito ang nararamdaman ni Hunter. Why not? Pareho silang lalaki at labis na nagmamahal sa mga asawa nila. Hindi man sila nagkahiwalay ni Mariano ng ganon katagal, pero alam ni Judas ang pakiramdam na wala sa tabi nito ang babaeng pinakamamahal nito. Wala sa tabi nito ang asawa sa oras na kailangan nitong babae. I'll drive you home if you want. Maya-maya saad ni Judas kay Hunter. No need, bro. I can drive myself. Are you sure? Tipid siyang tumango bilang sagot. Okay, anito at tumayo muli sa pwesto nito. Sinigurado ko lang na okay ka and it's already late. Kailangan ko na rin umuwi. Kung hindi mo na kayang mag-drive pa uwi mamaya, utusan mo na lang ang mga tauhan ko riyan sa labas, okay? Thanks, bro. Yun lamang ang sinabi ni Hunter pagkuway inangat ang kamay na may hawak na rock glass. Banayad pang nagpakawala ng malalim na paghinga si Judas bago ito tuluyang tumalikod at nilisan ang VIP room na yun. Naiwan na mag-isa roon si Hunter habang nakatulala lamang siya sa kawalan. Sa loob ng 6 na taon, ito na ang naging routine niya gabi-gabi pagkatapos ng buong araw niyang pagkukulong sa kanyang opisina, pagkatapos niyang iburo ang kanyang sarili sa kanyang trabaho, sa halip na dumiretso ng uwi sa kanyang bahay ay lagi siyang dumaraan sa bar ni Judas. Doon niya ginugugol ang natitira niyang oras. Well, ayaw niya lang umuwi ng maaga sa kanyang bahay. Ano naman kasi ang kanyang gagawin doon? Buong magdamag, natutunganga habang iniisip kung nasan si Mabel, kung saan ito nagtungo at hindi niya ito mahanap-hanap ng ganun na katagal. He only misses Mabel when he is at home. Para malibang niya ang kanyang puso at isipan, ay nilulunod niya na lamang sa alak ang kanyang sarili. Sa ganoong paraan, kahit papano ay panandalian niyang nakakalimutan ang dalaga maging ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. It's been 6 years but the pain in his heart was still the same. It's still the same on the first day he found out that Mabel was gone. Tinutuo nga ng dalaga ang sinabi niyang umalis ito at huwag nang babalik pang muli. Pero masisisi ba niya ang kanyang sarili kung bakit niya nasabi ang mga katagang yun noon? Nabalot lamang siya ng galit at selos sa mga panahong yun kaya nagawa niyang saktan ang pinakamamahal niyang babae. But when he found out the truth that Mabel was innocent, labis ang kanyang pagsisisi. Ngunit para saan pa ang pagsisising yun kung hindi na niya makita ang babaeng pinakamamahal niya, kung saan-saan na niya ito hinanap, but she's nowhere to be found. Walang kasalanan si Mabel, kaya wag mo siyang sisihin kung bakit ka nagkakaganyan ngayon, Hunter. Galit na saad ni Asmon nang kumprontahin ito ni Hunter tungkol sa paghalik nito sa kanyang nobya. No, it's her fault. And it's your fault, bulyaw niya sa kaibigan. Sinasamantala mo rin na hindi kami ni Mabel, right?
Nangunot naman bigla ang noo ni Ashmon habang seryoso itong nakatitig kay Hunter. What are you talking, bro? Ngayon magkukunwari kang wala kang kasalanan sa akin? Wow, ang galing. Patuyang saad niya at itinulak sa dibdib ang kaibigan. You kiss her, Ashmon. I saw you. You kiss her. Galit na saad niyang muli habang nagtitimpi pa rin sa sarili na huwag masaktan ng kaibigan. Umiling naman si Ashmon. I didn't kiss her. I never kissed Mabel. Come on, Ash. Huwag na tayong maglokohan dito. I saw with my own two eyes that you kiss her. At yun ang nakakagago para sa akin. Anya sa kaibigan. Kaibigan kita, Ashmon, tapos ito lang ang gagawin mo sa akin. Gagaguhin mo ako? Puno ng galit na saad niya. I'm not lying. I swear to God that I didn't kiss her. Inaamin kong natempt akong gawin yon, but I didn't do it. Tumawa lamang ng pagak si Hunter at napahilamos sa kanyang mukha. Pagkatapos ay napailing-iling nagparoot pa rito ang kanyang lakad sa loob ng kanyang opisina habang sunod-sunod pa rin ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili dahil kung hindi siya kakalma, malamang sa anumang oras ay mabubugbog niya si Ashmon dahil sa ginawa nito sa kanyang nobya. Kaya mo ba sinaktan ng sobrang puso ni Mabel nang dahil sa akin? Because you think we kiss? Tanong ni Ashmon habang seryoso pa itong nakatingin kay Hunter. Nagkakamali ka, Hunter, at wala ring kinalaman si Mabel tungkol sa agreement at marriage certificate na yun. If you listen to her explanation, hindi sana siya mawawala sa'yo ngayon. Kaya wag mo siyang sisihin kung bakit ka nasasaktan ngayon. It's all your fault. Dahil napakatigas mo, akala mo ikaw lang ang nasasaktan dahil sa mga nangyari sa inyo. Pero ang totoo, si Mabel ang sobrang kawawa sa inyong dalawa. Hindi ikaw, Hunter. Galit na bulyaw ni Ashmon. Hindi na nito napigilan ang sarili. Si Hunter naman ay tila biglang natauhan dahil sa mga sinabi ni Ashmon. Yeah, he's right. Kung sana pinakinggan niya lamang ang paliwanag ni Mabel at hindi niya inuna ang kanyang sigalit sa puso, sana hindi mawawala ang dalaga. Sana hindi ito alis gaya ng sinabi niyang umalis ito at huwag nang babalik pa. It's all your fault, Hunter. Huwag mong isisi lahat kay Mabel dahil kung tutuusin, si Mabel ang labis na kawawa at nasaktan sa inyong dalawa. She didn't do anything to you. Mabel was innocent. Yun ang huling mga kataga na binitawan ni Ashmon bago ito lumabas sa opisina niya. Hunter, anak, I'm sorry. Anang Josephine sa anak nang makita nito ang binata. Nalasing na naman. Marami na namang kalat sa loob ng kwarto niya. Naghalo-halo ang mga gamit na nabasag, maging ang mga bote ng alak. Ibinato niya sa pader. Nakatulala lamang siya sa kawalan. Maluha-luha namang naglakad si Josephine palapit sa anak. Mababakas pa rin sa mukha nito ang labis na pagkaawa para sa sitwasyon pinagdadaanan ng kanyang anak ngayon. I'm really sorry, anak. Muling saad nito at dahan-dahan na umupo sa tabi ng binata. This is all my fault. Walang kasalanan si Mabel. Nalalabo man ang paningin dahil hilam pa rin ang luha. Ang kanyang mga mata, binalingan niyang tingin ang kanyang ina. Malungkot na tumitig sa kanya si Josephine. Maya-maya ay kinuha nito ang kanyang isang kamay. Ikinulong yun sa mga palad nito. It's all my fault, anak. The marriage certificate. Ako ang may gawa niyon. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Hunter dahil sa sinabi ng kanyang ina. What is she talking about? About the marriage certificate? Ito ang may gawa niyon? Hindi niya inaasahan na sasabihin yun sa kanya ng kanyang mami Josephine. What are you talking, ma'am? Nagugulang tanong niya. Saglit na tumango si Josephine at pinunasan ang luhang na malisbis sa mga pisngi nito. I'm sorry. It was my fault, anak. I thought that it would help you forget about Tinay. Kaya ginawa ko yon. You did a marriage certificate? Tanong niyang muli. Hindi lamang siya makapaniwala dahil sa mga nalaman niya ngayon. All this time, hinahanap niya ang taong may kagagawa ng marriage certificate na yun. Pero ang ina niya lang pala ang salarin at ang galing pa nitong umarte sa harapan niya. Sa harapan nila ni Mabel. Kunwari ay wala itong alam na hindi sila totoong mag-asawa ni Mabel. Pero ang totoo, ito pala talaga ang punot dulo ng lahat.
Nagmukha tuloy silang tanga sa pagpapanggap, samantalang alam naman pala nito ang totoo. It was my idea, son. Kinausap ko lang ang daddy mo, pati ang nanay Miranda mo at si Asmon. They all knew too. Mas lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang mga taong nasa paligid nila na masayang masaya sa peking relasyon nila ni Mabel ay siya rin palang may kagagawa ng lahat. Hindi niya tuloy malaman kung anong dapat niyang maging reaksyon o mararamdaman ngayon. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin niya ngayon sa kanyang ina. Nagmukha lamang silang tanga ni Mabel habang umaarte sa harapan ng mga ito. I'm sorry anak. Ginawa ko lang naman yun para tuluyang kang makalimot kay Tinay. Para maging masaya ka na. Pagpapaliwanag pa ni Josephine sa anak. When Asmon sees Mabel at Judas Bar, tinawagan ako ng kaibigan mo. He told me na nakahanap na siya ng babaeng pwede na naming i-fair sa'yo. And after that, pinaimbestigan ko na agad ang buhay ni Mabel dahil nakapasa naman siya sa akin. And I like her kasi mabuti siyang tao. Although na hindi ko pa siya nakikita ng personal, bumase lamang ako sa mga information na ibinigay sa akin ng tauhan ng daddy mo, pero hindi ako nag-hesitate na gawin ang mga plano ko. Pinagawa ko ang marriage certificate na yon sa judge na kaibigan ng daddy mo. Madali na lamang para sa akin na kunin ang signature niyong dalawa ni Mabel para maging valid ang papel na yon. At hindi naman ako nagkamali sa pagpili ko kay Mabel para sa'yo. She's beautiful inside and out. Napakabuti niyang bata, anak. Kaya nga sobrang saya ko nang malaman ko you fell in love with her. You fell in love with each other. Sa wakas, ay naging totoo rin ang mga plano ko para sa inyo. Saglit na huminto sa pagkukwento si Josephine. Pinakatitigan nito nang matamaan ang mga mata ng anak, pero labis din akong nasaktan nang masira ang masaya niyong relasyon ni Mabel. Ako rin ang labis na nasaktan at nanghihinayang dahil sa mga nangyari ngayon sa inyo. Nakatitig lamang din si Hunter sa kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa mga sandaling yun. He's so speechless right now. Wala siyang masabi. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin ngayong nalaman na niya ang totoo, na ang mga magulang niya pala ang may pakana ng lahat. Halo-halo ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yon. Natutuwa siya dahil sa nalaman niyang plano ng kanyang mga magulang para sa kanila ni Mabel. Dahil oo nga, hindi nagkamali ang kanyang ina sa pagpili nito sa dalaga para sa kanya. Pero nalulungkot din siya ngayon dahil wala na sa tabi niya si Mabel. Saan na lamang niya hahanapin ang dalaga para humingi ng patawad dito? Iilang araw nang ipinapahanap ng kanyang mga magulang ang dalaga, pero hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung nasaan ang kanyang nobya, kung nasaan ito nagpunta kasama ang pamilya nito. I'm really sorry anak, but don't worry. I'll do everything para mahanap siya, para maibalik sa iyo si Mabel. I know how much you love Mabel at hindi ko kayang makita na nasasaktan ka ngayon dahil sa babaeng mahal mo. Muli na lamang napaluha si Hunter matapos ikwento sa kanya ng kanyang ina ang lahat. And about the contract agreement, wala akong alam kung sino may gawa niyon, but I'm sure na wala ring kinalaman dun si Mabel. But don't worry, ipapahanap ko kung sino ang Cristina Garcia na yan para malaman natin ang totoo kung bakit gusto niyang sirain kayo ni Mabel. Saad pa nito sa anak. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Hunter. Pagkuhay dinala sa tapat ng bibig nito ang basong hawak-hawak. Iniisang lagok nito ang natitirang laman yon. 6 years pero hanggang ngayon lagi niya pa rin naaalala ang mga pag-uusap nila ng kanyang mami noong gabing yun, nang gabing nalaman niyang wala ngang kasalanan si Mabel, that it was his fault kung bakit nawala sa kanyang babaeng pinakamamahal niya. Walang ibang pwedeng sisihin kung bakit nawala sa kanya si Mabel, kundi ang kanyang sarili lamang. Masyado siyang nagpadala sa kanyang galit at selos noon kung sana nga pinakinggan niya si Mabel nang paulit-ulit itong nagpapaliwanag sa kanya na wala itong kasalanan. Sana hindi nawala sa kanya ang dalaga. Sanang masaya siya ngayon na kasama ito. Na-imagine niya ang kanyang
buhay sa nakalipas na 6 na taon habang kasama si Mabel. Masaya siya kasama ang kanyang asawa. And oh, he could imagine their 2 little cute angels playing and running in the yard of their house while calling him daddy. Biglang pumatak ang kanyang mga luha. Kasabay ng mapait niyang ngiti, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang beses na rin niyang napapanaginipan ang senaryo na yon. My wife as well as my children. Maya-maya'y bigla siyang nalimpungatan nang maramdaman niyang may kamay na tumapik sa kanyang balikat. Sir, ang isang tauhan ni Judas ang nakita niya nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Ihatid ko na po kayo pauwi, sir. Mag-uumaga na po. Saad nito. Wala sa sariling naiangat niya ang kanyang braso upang tingnan doon ang kanyang wristwatch. Oh yeah, it's a 4 in the morning. Doon na pala siya nakatulog sa VIP room. Nang kumilos siya sa kanyang pwesto, ay muntikan pa siyang matumba. Mabuti na lamang at nahawakan siya agad ng lalaki. Ihatid ko na po kayo, sir. Yes, please. I can't drive. Saad na lamang niya at hindi na umangal ng alalayan siya nitong makalabas na ng VIP room hanggang sa makalabas na sila ng bar at makasakay sa kanyang sasakyan. Yana, pakisuyo naman ako nito. Pakidala sa kusina. Parating na kasi si boss. Baka makita to rito. Saad ng isang babae habang aligagang nagparuot pa rito at busy sa ginagawang trabaho. May bitbit itong 2 maliit na paso ng bulaklak. Ito lang po ba, Miss Gail? Tanong ng babae nang kunin ito sa counter ang isang tray. Pakitanong mo na rin kung ready na ang lahat sa loob. Kasi parating na si boss, dapat okay ng lahat bago siya dumating. Okay po, saka naglakad ang babaeng tinawag na Yana. Pumasok ito sa kusina ng restaurant. Naroon na nga ang ibang kasama nito at naghahanda na para sa sorpresang gagawin para sa kanilang boss. Tutti pronti, nakahanda na bang lahat? Tanong ni Yana sa wikang Italyano. See? Ngumiti naman ito nang tumango ang mga kasamahan nito roon. El Capo está arribando. Parating na si boss. Maya-maya ay pumasok sa kusina si Gail. May bitbit na naman itong confetti. Andiamo pure arriba El Capo. Lumabas na tayo. Parating na si boss. Kaagad namang nagsilabasan sa kusina ang mga empleyadong naroon. Matthew tiene questo. Saad pa ni Gail sa waiter at ibinigay ang hawak na confetti. Nang makalabas na ang halos nasa mahigit 10 empleyado ng restaurant, ay in-inspection saglit ng dalaga ang mga pagkaing naroon sa mahabang mesa. Miss Gail, may tatanong lang po ako sa inyo kung okay lang. Anang Yana nang lumapit ito kay Gail. Si Gail at Yana lamang ang parehong Pinay na empleyado sa restaurant na yon. Ang karamihan ay purong mga Italyano na. Si Gail ang nagsisilbing general manager doon, samantalang isa naman sa mga waitress si Yana. Sure? Ano yun? Sagot ni Gail habang nasa pagkain pa rin ang atensyon nito. Curious lang po kasi ako, bakit po biglaan yata ang pag-alis ni boss dito sa Italy? Tanong nito. Biglang napatingin si Gail sa kausap. Hindi na po ba siya babalik dito? Tanong pa niya nitong muli. Maya-maya ay ngumiti ito. Kasi uuwi siya ng Pilipinas para ang restaurant naman doon ang asikasuhin niya. Total naman at maayos na ang kita ng restaurant dito sa Italy. Sagot nito pagkatapos ay muling ibinalik ang atensyon sa mga pagkain. Nakakalungkot naman po, ilang buwan ko pa lang po siyang nakakasama rito sa resto pero aalis na naman po agad siya. Nasa mukha nga nito ang lungkot dahil sa nalalapit na pag-alis ng kanilang boss. Bago pa lamang na empleyado roon ang dalaga, pero dahil maganda ang pakikisama ng boss nila sa mga empleyado roon, kaya lahat ay nakakaramdam ng lungkot nang malaman ng mga ito na aalis ang kanilang boss para umuwi ng Pinas. Ganon talaga eh. Isa kasi yun sa mga pangarap niya na makapagpatayo rin ng restaurant sa Pilipinas, saka babalik pa naman siya rito para bisitahin tayo. Iba po kasi kung nandito lagi si boss, mabait po kasi siya, kaya gustong gusto ko po siya.
Kunot ang noo na muling nag-angat ng mukha si Gail at tiningnan ang kausap. Maya-maya ay kunwari naiinis na tumaas sa ere ang isang kilay nito. Bakit? Hindi ba ako mabait na boss dito? Bigla na namang natawa ang dalaga. Siyempre po, mabait din kayo, boss. Pero kasi, siyempre po, oo na, iba pa rin ang bait ni boss kaysa sa akin. Agaw nito sa iba pa sanang sasabihin ni Yana. Pero tumawa na rin ito. Kahit ako rin naman, namimiss ko rin siya kapag nasa Pinas na siya. Pero like what I've said earlier, pangarap niya kasi yun. Kaya kailangan niya talagang umuwi ron para asikasuhin ang opening doon sa susunod na buwan. Pagpapaliwanag pa nitong muli. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan ng kusina at iniluwa roon ang isang waitress. Senyora Gel, El Capo Egea Pore, Miss Gel, nasa labas na si boss. Saan nito? Preparati anang dalaga at kaganda nagmadaling lumabas ng kusina. Sumunod din naman si Yana. Tahimik na naghintay ang mga ito na bumukas ang pinto ng restoran. Nang bumukas yun at iniluwa ang isang babae, ay biglang pinaputok ng dalawang lalaki ang hawak na confetti. Sorpresa! Gulat na napahawak si Mabel sa tapat ng kanyang dibdib. Nang pagkabukas niya sa pinto ng restoran, ay ang kanyang mga empleyado ang sumalubong sa kanya. Dio mio, nakangiting sambit niya at napatingala upang tingnan ang mga confetti na sumabog sa may uluhan niya. Kos ikesto, ano ito? Maya-maya tanong niya nang lumapit sa kanya si Gel. Sinuutan pa siya ng dalaga ng malaking kwentas na gawa sa fresh flowers. A surprise and also a despedida for you, amiga. Nakangiting saad naman ni Gale. Nako, at talagang nag-abala pa kayo para dito, Anya. Siyempre naman po mamimiss ka namin dito. Nakangiting umismid siya rito. Pagkatapos ay kinausap niya saglit ang ibang empleyado niya. Nagpasalamat siya sa effort ng mga ito para sa surprise para sa kanya. Kaya pala kaninang umaga pa lamang ay kinukulit na siya ni Gil. Hindi sana siya papasok ng maaga ron sa kanyang restaurant kasi may iba siyang pupuntahan. Pero dahil sa pangungulit nitong kaibigan niya, hayun at wala na nga rin siyang nagawa. Hindi na rin na inaasahan na may ganito pala para sa kanya ang kanyang mga empleyado ron. It's been 6 years at sa loob ng 6 na taon na yon ay sobrang dami nang nangyari sa buhay niya. May mga hindi naman magandang nangyari pero labis pa rin siyang nagpapasalamat dahil sa mga nakamit niya sa buhay. Over the past few years, halo-halong emosyon at experience sa loob ng 6 na taon. May masaya at malungkot, ups and downs na mga pangyayari pero sa kabila ng tagumpay at magagandang nangyari sa kanya at sa pamilya niya, may isang pangyayari pa rin na nakaraan niya ang kahit kailan ay hindi na nawala sa puso't isipan niya. It's Hunter. Simula ng araw na puntahan niya ang binata sa bahay nito, hindi na niya ito muling nakita pa at simula sa araw na yon hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang kanyang puso ang masakit na mga nangyari noon. She wanted to move on. She wanted to forget about the past. Pero paano niya yon gagawin kung sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata sa gabi upang matulog na, ang mukha lagi ni Hunter ang kanyang nakikita. 6 years ago. But the pain was still inside of her at hindi na ata yun mawawala pa kung alam lamang nito ang kanyang mga pinagdaanan pagkatapos siya nitong ipagtabuyan palayo ron. Mamimiss ko rin naman kayo. Rito nakangiting saad niya pero hindi lang naman ako magtatagal doon. Babalik din ako rito. Kailangan ko lang asikasuhin muna ang opening doon. After 3 months, babalik din ako rito. Si MJ kasi ang mamamahala ron. Pagpapaliwanag niya pa. Bigla namang napangiti si Yana na marinig ang kanyang mga sinabi. Ang akala ko po sa Pilipinas na po kayo maglalagi. Nito. Ngumiti naman siya sa dalaga. Hindi, babalik din ako rito. 3 buwan lang ako roon. Mabuti naman po kung ganun. Bakit hindi mo na lang ako isama sa Pinas kung 3 buwan ka lang pala roon? Pabirong saad naman ni Gail sa kanya. Naglakad na siya upang tunguhin ang kanyang opisina. Busy at
Kakasiyahan na kasi ang kanyang mga empleyado ron. Total at mamayang hapon pa naman ang pagbubukas nila sa restaurant dahil sinabi niyang half day lang sila sa araw na yon. Hinayaan na lang muna niya na mag-enjoy ang mga ito ron. Isinabi ko naman sa iyo na pwede mong gamitin ang mga leave na hindi mo ginagamit nung nakaraan. Hindi ba? Kung gusto mong sumama para makapagbakasyon ka rin doon sa pamilya mo, edi sumama ka. Wala namang problema ron eh. Anya at binuksan ang pinto ng kanyang opisina. Tinanggal na rin niya ang bulaklak na nasa liig niya. Isinabit niya yon sa lalagyan ng kanyang coat. Ang akala ko kasi hindi ka na babalik dito kasi yun naman ang sabi ni Ken sa akin nung nakaraan. At nagpaniwala ka na naman sa isang yun. Natawa pa siya. Maloko talaga yung kapatid mo. Crush ka lang nun kaya nagpapapansin sa'yo. Payagan mo na kasing ligawan ka. Muli siyang natawa pagkway umupo sa kanyang swivel chair. Umirap naman sa kanya si Gail. Nako amiga, kung hindi lang ako takot na pumasok sa serious commitment at this point of my life, why not naman, hindi ba? Ang gwapo pa naman ng kapatid mo. Pero huminto ito sa pagsasalita at pumisto na rin sa silyang naroon sa tabi ng mesa ni Mabel. Baka bigla ring magsawa sa akin si Ken. You know what I mean? Kibit balikat na tanong nito. Banayad na napabuntong hininga naman siya at napatango. Alam na niya kung ano ibig nitong sabihin sa kanya. Hindi pa rin kasi ito makamove on sa past relationship nito. Kaya kahit ilang beses na niya itong inireto sa kanyang kapatid na si Ken, ayaw talaga. Hindi na rin ito lugi sa kapatid niya kung sakali. Ken is now an industrial engineer. May stable na trabaho at maayos na kita. Nasa tamang edad na rin naman ang kanyang kapatid kaya hindi na niya ito pinagbabawalan na mag-girlfriend o pumasok sa isang seryosong relasyon. Sinexy na rin. She is licensed secondary teacher naman kumpara sa pasaway na sinexy noong dalagita pa. Ngayon ay proud na proud siya sa kanyang kapatid na yon. Marunong nang magsumikap at mag-ipon ng pera para sa future nito. Even MG. Nakapagtapos din ito sa kursong HRM ang kapatid. Ang tatlo niyang kapatid ang nagsumikap na nagtulong-tulong upang mapaayos ang kanilang bahay sa Pinas at upang mas mabigyan ng maginhawang buhay ang kanilang nanay Corazon. Plano rin niyang iwan sa pamamahala ni MG ang bagong restaurant niya sa Pinas pagkatapos ng opening doon. Babalik pa kasi siya sa Italy para doon na maglagi. Hindi na niya ata kayang iwanan ang kanyang buhay doon. Maybe in the future, malay natin si Ken pala ang destiny ko. Tila kinikilig pang dagdag ni Gail sa kanya maya-maya. Napangiti na rin siya. Who knows, baka nga ikaw na ang future sister-in-law ko. Sabay pa silang nagtawanan. How about Stell? Kumusta naman ang panliligaw ng Superman mo? Maya-maya ay pag-iiba ni Gail sa kanilang usapan. Muli siyang napairap sa dalaga habang nakangiti pa rin. And why do you keep calling him Superman? Salip ay balik na tanong niya rito. Humalikip-kip naman si Gail sa gilid ng kanyang mesa at mas lalong lumapad ang matamis nitong ngiti sa mga labi. Well, mukha lang naman kasi siyang Superman. Sagot nito na tila kinikilig pa. His body built, his perfect jawline, his perfect and guwapo smile. Everything, para talaga siyang si Superman. Although walang makakapalit sa puso ko kay Henry Cavill, pero kusang si Stell Aguero, amiga, walang makakapigil sa akin. Team Superman pa rin ako. Kilig na kilig pa ito. Napapailing na lamang siya habang nakangiti sa kanyang kaibigan. Ewan, pero ilang buwan na rin siyang tinutukso ni Gail. Kapag nariyan si Stell, kahit sinabi naman niya sa dalaga na hindi nanliligaw sa kanyang kaibigan. But Gail keeps saying na hindi niya lamang daw yon napapansin, pero base sa mga kilos ng binata, palihim daw itong nanliligaw sa kanya. Sagutin mo na kaya siya, total naman, at single ka naman, para naman magkaroon ka na ng love life. Ilang taong ka na rin single, nako, hindi ka na bumabata, amiga. You're already 33. Lagpas na ng 2 taon sa kalendaryo ang edad mo. Gail, hindi naman kasi talaga nanliligaw yung tao. Anya,
Paano ko naman sasagutin yun kung hindi nga nanliligaw eh? Magmumukhang tanga lang ako nun. Ito naman ang napairap dahil sa mga sinabi niya. Bumuntong hininga pa ito ng malalim. Pagkuway pabagsak na isinandal ang likod sa silya. Hindi mo ba talaga nahalata ang mga kilos niya kapag nandyan siya, kapag magkasama kayo? Tanong nito. He met Estelle 5 years ago, nang bago pa lamang siya roon sa Italy. Mabait naman ang binata, kaya madali rin silang naging magkaibigan. Isama pa na pareho naman silang Pinoy, kaya halos nagkakasundo sila sa maraming bagay. Ang binata rin ang nagturo sa kanya dati para matutong magsalita ng Italyano. Sa loob ng 5 taong pagiging magkaibigan nila, kahit minsan ay hindi naman ito nagpahiwatig sa kanya na higit pa sa pagiging magkaibigan nila. His nice, sweet, and caring friend, or baka naman tamang sinabi ni Gail sa kanya na may gusto nga sa kanya si Estelle, pero hindi niya lamang yon binibigyan pansin dahil komportable naman siya sa binata bilang kaibigan niya to. Why don't you talk him instead? Baka kasi naghihintay lang ang tao sa wala. Maya-maya'y napatingin siya kay Gail. Nangunot pa ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Bakit naman siya ang magbubuko sa usapin yun? Kung gusto siya ng binata, edi sabihin nito sa kanya. Basta hindi siya magbubukas ng usapang yun. Baka mamaya mali ang mga hula ni Gail tungkol sa pagkakaroon ng gusto sa kanya ni Estelle. Ayaw naman niyang mapahiya nang wala sa oras at baka yun pang maging dahilan upang mabawasan ang closeness nilang dalawa. Hay nako, wag na, baka mapahiya lang ako, anya, at binuksan ang kanyang laptop. May kung ano siyang kinalikot doon sa email niya. Pero malaman natin kung handa na ba siya maghintay kung kailan mo ibibigay sa kanya ang matamis mong oo. Nako, tigilan mo na ako tungkol dyan, Gail. Saka, biglang naputol ang kanyang pagsasalita nang may kumatok sa labas ng kanyang opisina. Kamen, anya. Bumukas naman ang pinto niyon at inuwa roon si Yana. Boss, nasa labas po si Sir Estelle. Biglang sumilay ang malapad na ngiti sa mga labi ni Gail at napalingon sa kanya. See? Ang lakas ng radar niya. Alam niya kasing pag-uusapan natin siya ngayon kaya bigla siyang pumunta rito. Saad pa nito. Muli siyang umirap sa kaibigan. Ang sabihin mo, inimbitahan mo siyang pumunta rito, anya. Kilala kita Emily Gail. Mabilis na muling saad niya na makita niyang tatanggi na pa sana ang dalaga. Oo na, tinawagan ko siya kagabi pa. Pag-amin din ito sa kanya. Ikaw talaga, saad na lamang niya, saka tumayo na sa kanyang pwesto. Naglakad na siya palabas sa kanyang opisina upang puntahan ang binata. Paglabas niya ron, saktong naroon nga nakaupo na sa isang pandalawahang mesa ang binata. Nang makita siya nito ay kaagad itong tumayo at naglakad upang salubungin siya. Hi, nakangiting bati nito sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan siya sa magkabila niyang pisngi. Hello, napadaan ka ata rito. Kunyari ay tanong niya rito. Hinawakan nito ang kanyang likod at iginaya siya papunta sa pwesto nito kanina. Nang makalapit sila sa lamesa ay ipinaghila pa siya nito ng silya bago umupo sa iniwan nitong silya kanina. Well, Gail called me last night. Ang sabi niya sa akin ay may despedida raw rito para sa pag-uwi mo ng Pinas. Nito. Ngumiti siya rito. Yeah, anya. Nasurprise lang din ako sa ginawa nilang ito para sa akin. Dagdag pa niya. Ngumiti naman muli ng matamis ang binata. Kitang-kita na naman niya ang pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Para bang endorser ito ng toothpaste at ipinagmamalaki sa kanya ang resulta sa paggamit nito ng product na yun. Pero maya-maya, ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unti rin naglalaho at naging seryoso ang itsura habang matamang nakatitig sa kanya. Hindi ka na talaga magpapapigil sa pag-uwi mo ng Pinas? Tanong nito sa kanya. Kailangan kasi pero 3 months lang naman ako ron. Babalik din ako agad. Ang lungkot na naaninag niya sa mata nito ay parang bulang biglang naglaho. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang yun, muling napalitan ng kasiyahan at ningning ang kislap ng mga mata nito. Ngumiti itong muli sa kanya. Really? Tanong nito, I thought for good ka na ron sa Pinas. Napailing na naman siya.
Hindi, I'm just going there for the opening of my restaurant. After that, iiwan ko na yun kay MJ. Ang pamamahala ron, banayad na nagpakawala naman ng buntong hininga ang binata. Tila nakahinga ito pagkatapos ng mga sinabi niya. Great, good to hear that. I mean, nagkibit pa ito ng mga balikat at tila nahihiyang nag-iwas ng tingin sa kanya. Napangiti na lamang muli siya. By the way, let's eat first. May lakad ka ba ngayon? Wala naman. Actually, I canceled my meeting today. Anito, birthday kasi ni Papa ngayon. So, I would like to invite you to come with me. Isasama sana kita sa bahay. May kaunting salo-salo lang naman doon. Oh yeah, I almost forgot. Ngayon nga ang birthday ni Tito Jun ano? Anya, sure, sige. Sasama ako mamaya. Ilang linggo na rin kasing hindi ko sila nakikita ni Tita Maylin. Mamimiss ko rin sila eh. Yeah, nagtatanong na nga rin sila sa akin about you. Bakit daw hindi ka na pumapasyal sa bahay? Medyo busy lang kasi this past few weeks. Yun din ang sinasabi ko sa kanila, Anito. Susundin na lang kita mamaya sa bahay mo? Sige, para hindi na ako mapagod magmaneho. Nakangiting saad niya. Well, nasanay na rin kasi siya na kapag kasama niya itong binata, ay laging ito ang kanyang driver. Madalas nga hinahatid sundo pa siya nito kapag hektik ang schedule niya sa restaurant niya. Masyado na rin ata siyang na-spoiled sa binata. Madalas din kapag may problema siya, only one call at nandyan agad ito para sa kanya. Kapag kailangan niya ng kausap, kahit busy ito, gagawin ito ng paraan para mapuntahan lamang siya. Tunay na nga talagang si Superman to. I'm only one call away. Ayon nga sa kanta ni Charlie Puth. Pero kumain muna tayo ngayon. Maraming pagkain sa kusina. Nagluto talaga si Gail para sa despedida raw na ito. Sure, alam mo namang regular customer mo ako rito. So, hindi ko palalagpasin ang araw na ito. Ngayon lang ako makakakain dito ng free. Pabiro pang saad nito, saka tumayo sa pwesto nito. Samahan na kita. Hindi na, just sit there and magpapatulong na lang ako kay Gail at Yana na mag-serve ng pagkain natin. Wala na nga siyang nagawa nang pigilan nito ang kanyang pagtayo sa pwesto niya. Nakangiting napasunod na lamang din ang kanyang tingin dito nang tunguhin na ng binata ang kusina ng restoran niya. How are you, Iha? Masayang sumalubong kay Mabel at Estelle ang isang ginang habang kaagapay naman ito, ang asawa. Hi po, Tita Maylin. Kumusta po kayo? Nakangiting tanong niya. Pagkuway kaagad na yumakap sa babae. Hinalikan niya ito sa magkabilang pisngi nang humiwalay sila sa isa't isa. My God, I miss you so much, Iha. Namimiss ko rin po kayo. Anya, Tito, happy birthday po. Yumakap din siya sa lalaki. Pagkuway, nagpalitan ng halik sa pisngi. Para po sa inyo, inabot niya rito ang dala-dala niyang regalo. Thank you, Iha. Nag-abala ka pa. Anito. And I'm so happy na nakapunta ka ngayong gabi. Ang sabi kasi sa akin ni Estelle, masyado ka raw busy. Kaya ang akala ko ay hindi ka makakapunta ngayon. Ngumiti siya ng malapad. Pagkuway muling tumabi sa binata. Pauwi po kasi ako ng Pinas kaya po medyo busy ako nitong mga nakaraang araw. Really? Uwi ka ng Pinas? Opo tita, mag-opening po kasi ako ng bagong branch ng kusina ko ron. So I need to go there. Pero babalik pa naman po ako rito. Wow, congratulations Iha. Malayo na talagang success na narating mo. Anang ginang. Muli siyang napangiti ng matamis dahil sinabi ng mama ni Estelle, come on, let's continue our conversation over dinner. Si Estelle na ang pumutol sa kanilang usapan doon at sa sala ng bahay na mag-asawang Ajero. Oo nga, halina kayo sa kusina. Saad naman ng ama ni Estelle. Iginaya nito ang asawa papunta sa kusina. Actually, ayoko na sana maghanda. Kakain na lang kami sa labas. Total naman at wala rito ang iba naming anak. Pero itong si tita mo ay mapilit ang sabi niya sa akin. Magluto na lang daw siya para imbitahan kang pumunta rito. Namimiss ka na rin namin Iya. Pagkukwento pa nito. Nang makapasok sila sa kusina, ipinaghila siya ni Estelle ng silya bago ito pumusto sa tabi niya. Thank you, anya sabi natin. Nang nakaraan pa rin po gusto kong pumunta rito para po bisitahin kayo. Kaso wala po akong enough time. Marami po kasi akong inaasikaso.
Naiintindihan namin yun, iha. Basta mag-ingat ka sa biyahe mo. Salamat po, tita. Sa tagal na nilang magkakaibigan ni Estel, komportable na rin siya sa mga magulang nito, maging sa mga kapatid nito. Parang magulang na rin ang turing niya sa mag-asawa. Pamilya na rin naman ang turing sa kanya ng mga adyero. At dahil ilang linggo na rin siyang hindi nakakapunta sa bahay ng mag-asawa, marami silang napag-usapan. Kahit ano-ano na lamang pagkatapos nilang kumain ay nag-aya pa ang mag-asawa na pumunta sa gazebo para doon naman uminom ng tsaa. Kumusta naman si Sabdiel? Maya-maya tanong ng ginang. Okay naman po siya, tita. Alam niyo naman po ang batang yon. Minsan ang kulit. Namimiss ko na rin ang anak mo, Iha. Wala pa kasi kaming apo, kaya si Sab ang pinanggigigilan namin ng tita Maylin mo. Natatawang saad naman ng lalaki. Tumawa ng pagak ang ginang. Ayaw pa kasi kaming bigyan na Estel ng apo kaya nanghihiram na lang muna kami. Napangiti na rin siya sa mag-asawa pagkuway muling binalingan ng tingin ang binata na nasa tabi niya. Nangungulit na nga sila sa akin. Ano ang magagawa ko? Hindi naman ganun kadaling magbigay ng apo sa kanila. Wala rin naman akong powers para mag-magic ng apo nila. Pabirong saad pa nito sa kanya. Napahagikik na lamang siya. Mabuti na lamang at nandyan si Sab. Kung wala, nako, matagal na ata akong tinutukan ni Papa ng baril para lang mag-asawa na at bigyan sila. Nagkatawanan na naman silang apat. Sabdiel is already 6 years old and just 2 months, magbe-birthday na rin ang kanyang anak, kaya gusto niya rin itong isama sa Pinas para naman makasama ang nanay niya, pati ang kanyang mga kapatid, sa kaunting selebrasyon para sa ika-6 na kaarawan ng kanyang anak. Halos 1 buwan simula nang hindi na sila nagkita ni Hunter nang malaman niyang buntis pala siya. She really wanted to tell him about their baby, pero para ano pa, hindi nga siya nito pinaniwalaan na wala siyang kasalanan tungkol sa contract agreement at sa marriage certificate. Ano pa kaya na maniwala itong buntis siya at ito ang ama? Sobrang sakit na ng ginawang pagtataboy sa kanya ni Hunter noon, kaya hindi na niya kakayanin ang sakit kung sasabihin niya pa rito ang tungkol sa anak nila. Pero sa huli ay tatanggi lamang nito. Okay na siya ang masaktan. Wag lang ang anak niya. Kaya niyang indahin yun basta wag lamang kasama ang anak niya. Napakahirap para sa kanya ang sitwasyon niya noon. Hindi naging madali para sa kanya ang pagbubuntis niya, lalo pat wala rin siyang trabaho. 1 taon na huminto sa pag-aaral si MJ noon para ito ang tumustos sa mga pangangailangan nila araw-araw, maging sa pag-aaral ni Nexie at Ken. Sa awa naman ng Diyos, nakasurvive rin naman sila sa hirap. 6 na buwan lamang simula ng pagkatapos niyang manganak, ang dati niyang naging amo sa part-time job niya ay inalok siya ng trabaho sa Italy. May naghanap daw ng private cook at bilang marunong naman siyang magluto, hindi na niya pinakawalan ang opportunity na yun. Para sa anak niya ay handa niyang gawin ang lahat kahit mahirap na malayo at mawalay sa kanyang unique iho. Tiniis niya. Naging mabait naman sa kanya ang mag-asawang naging amo niya sa Italy. Parehong matanda na at walang anak. Wala pa siyang 1 taon sa kanyang trabaho ay nag-aral siya ng culinary doon. Ang mag-asawa mismo ang gumastos para sa kanya. Pagkatapos ng 1 taon na pag-aaral niya, saka naman pumanaw ang lalaking amo niya. Ang babaeng amo naman niya ay binigyan siya ng malaking halaga ng pera bilang pasasalamat daw sa maayos na pagtatrabaho niya para sa mga ito. Binigyan din siya nito ng sariling pwesto ron. Yun ang kusina restaurant na ilang taon na ring maganda ang takbo at malaki ang kinikita. Ngayon nga ay nakapagbukas na rin siya ng branch sa Pilipinas. Ang matagal na niyang pinapangarap. Kung hindi pa siya napunta sa ibang bansa more than 5 years, ay hindi magiging ganito ang takbo ng kanyang buhay. Tatapos sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid at lalong hindi niya mabibigyan ng maayos na buhay ang pinakamamahal niyang anak. Nagtatanong na nga rin po siya sa akin kung kailan siya pupunta rito sa inyo. Anya sa mag-asawa. Oh, I miss him so much, saad ng ginang. Hindi ko na rin po siya naisama rito ngayon kasi po natutulog na siya kanina nang dumating ako sa bahay niya, Anya. Sayang naman pero maybe next time. At isa pa, Iha, kung wala kang mapag-iiwanan ka Sabdiel, pwedeng dito mo na lang muna siya iwan sa amin. Hindi ka lang naman siguro magtatagal sa Pinas.
Saglit siyang napalingon kay Estelle na nasa tabi niya. Mga 3 buwan lang naman po ako ron, tita. Gusto ko nga po sana dito na lang po sa inyo iwan ang anak ko. Kaso po gustong makita ni nanay ang apo niya. Kaya po, isasama ko na rin siya sa Pinas. Kung sa bagay, matagal na rin hindi nakikita ni Corazon ang apo niya. Oo nga po, tito. Bakit hindi mo na lang isama rito ang nanay mo para dito na lang siya kasama niyong mag-ina? Ayaw niya po kasi rito, tita. Mas gusto raw po niya ron. Pupunta po siya rito para lang magbakasyon. Kung sa bagay, maging ako man ay gusto ko na rin umuwi sa Pinas. Mas gusto ko nandun ako habang nagkakaedad ako, lalo anang ginang. Kung ano-ano pa rin ang mga napag-usapan nila ron bago siya nagpaalam sa mag-asawa. Mag-iingat ka sa biyahe niyo, iha, ha? Salamat po, tita. Yumakap at humalik pa siya sa mag-asawa. And thank you again sa pagpunta mo ngayon dito, iha. Happy birthday po again, tito. Sige po, ma, pa. Ihatid ko na si Mabel saad naman ni Estelle sa magulang nito. Dahan-dahan lang ha sa pagmamaniho-iho. Ngumiti naman ang binata at humalik sa pisngi ng mga magulang nito bago iginaya si Mabel upang sumakay na ng kotse nito. Pinagbuksan pa nito si Mabel ng pinto sa front seat bago umikot sa driver seat at lumula na rin doon. Thank you ulit sa pagsama mo ngayon dito, anang binata habang nasa kahabaan na sila ng kanyang bahay. Nakangiting nilingon naman siya nito. Wala yun eh. Importante rin naman para sa akin ang birthday ni Tito, Anya. Ngumiti na rin si Estelle nang saglit siya nitong tapunan ng tingin bago muling itinuon ang atensyon sa unahan ng sasakyan. Kailan pala ang flight mo? Maya-maya pag-iiba ng tanong nito. The day after tomorrow. Ihahatid ko na kayo ni Sab sa airport. Hindi ba't may out of country meeting ka that day? Tanong niya. At muli niya itong binalingan ng tingin. Sabi mo nasa Madrid ka that day. Dagdag pa nito. That's okay, I can reschedule my meeting. Pwede ba yun? Uran is my friend, so maiintindi naman niya kung magbibigay ako sa kanya ng reason kung bakit hindi ako makakapunta sa meeting namin. Nakangiti pa rin saad nito sa kanya. He's always like that kahit may importanteng meeting ito. Laging uunahin pa rin siya kaysa sa lakad nito. Are you sure? Muling lumingon sa kanya ang binata at ngumiti ng matamis. Cuando non sono stato serio. Kailan pa ako hindi naging seryoso? Sa halip ay balik na tanong nito sa kanya. Nakangiting umirap na lamang siya rito. Pagkuway, ibinaling niya sa labas ng bintana ang kanyang paningin. But seriously, I will miss you. Matagal din ang 3 buwan. Muli siyang napalingon sa binata. Nakatuon lamang ang paningin nito sa unahan ng sasakyan. Hindi man niya makita ang buong tsura nito, maging ang mga mata nito, but she could feel the sincerity of what he said. Hindi niya tuloy mapigilan ang kanyang sarili na hindi makaramdam ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Maya-maya nang lumingon sa kanya ang binata at biglang nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ewan pero mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa loob ng mga taong kasama niya si Estelle na laging itong nasa tabi niya. Ngayon niya na lamang nararamdaman ang kabang kagaya sa nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang maramdaman yon. Are you okay, darling? Tanong nito nang matulala na si Mabel. Nang marinig niya ang pagtawag nito sa kanya ng darling ay mas lalo siyang napatitig sa mukha nito. Are you okay, darling? Bigla niyang naalala si Hunter. Oh God! After 6 years ngayon niya na lamang ulit narinig ang salitang yon ng personal. Lagi niya kasi yung naririnig sa kanyang isipan. Tapos ngayon naman na naririnig niya yun galing pa talaga kay Estelle. Hey! Ipinilig niya ang kanyang ulo upang iwaglit sa kanyang isipan ang dating nobyo. Pilit din siyang ngumiti sa binata. Yeah, may naalala lang ako bigla, Anya, at nagbawi ng tingin dito. Ha? Bakit ano yun? Wala, Anya. Hindi naman importante. Dagdag pa niya. I love you, darling. Muling sumagi sa isipan niya ang boses ni Hunter. Ewan pero biglang nagtayuan ang balahibo sa kanyang batok. Parang pakiramdam niya. Naririnig niya sa tapat ng kanyang tenga ang boses ng binata. Muli niyang ipinilig ang kanyang ulo at nagpakwala siya ng malalim na buntong hininga. Mabel, are you sure you're okay? Tila nag-aalalang pang tanong ni Estelle nang marinig nito ang pagpapakawala niya ng malalim na paghinga. Maya-maya ay inihimpil nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap ng maayos ang dalaga.
Hinawakan pa nito sa kamay si Mabel. Siyang naging dahilan upang mapalingon siyang muli sa binata. May problema ba? Tanong ulit ni Estelle habang mataman itong nakatitig sa mga mata ni Mabel. Tipid siyang ngumiti sa binata at napatingin sa kamay niyang hawak-hawak nito. Ewan, pero bigla talaga siyang may kakaibang nararamdaman ngayon sa binata. Maging sa kaibuturan niya. No, wala naman. Muli siyang ngumiti kay Estelle at pilit na binabaliwala na lamang ang kakaibang nararamdaman niya. Siguro ay epekto lamang yun sa mga sinabi ni Gil sa kanya kanina. Ang kaibigan niyang yun kasi kung ano-ano na lamang ang sinasabi sa kanya. Kaya hayon tuloy pati ang kanyang utak na nag-iisip na rin kung ano-ano na. Maybe you just tired. Banayad siyang muling nagpakawala ng buntong hininga at ngumiti ulit. Siguro nga ilang araw na kasi akong hindi makapagpahinga ng maayos Pagdadahilan na lamang niya. Ngumiti na rin ang binata at masuyong pinisil ang kanyang mga palad. Let's go, ihatid na kita sa bahay mo para makapagpahinga ka na talaga. Binitawan nito ang kamay ni Mabel at muling binuhay ang makina ng sasakyan nito. Naging tahimik na ang kanilang biyahe hanggang sa makarating na sila sa apartment na tinutuluyan nilang mag-ina. Good night, Mabel. Night, Tete. Thank you ulit sa paghatid mo sa akin, ha? Hinalikan pa siya nito sa magkabilang pisngi niya. Go on, just go inside first bago ako umalis. Anito habang nasa tapat na sila ng pintuan. Binuksan naman niya ang pinto at pumasok na ron. Pero bago tuluyang isara ang pinto, ay kumuhay pa siya sa binata. Bye, mag-ingat ka pa uwi, ha? I will. Yun lamang at isinarado na niya ang pintuan. Saktong lalabas na lamang din sa silid nilang mag-ina ang Pinay na kapitbahay niya na nagbabantay sa anak niya kapag nasa trabaho siya. Nandiyan ka na pala, Bel. Nagising pa siya. Tanong niya. Oo, kanina. Hinahanap ka. Ang sabi ko na lang, may pinuntahan ka lang at pabalik ka na rin. Ngumiti siya sa babaeng medyo may edad na rin. Isa rin ito sa pinagkakatiwalaan niya pagdating sa kanyang anak. 4 na taon na rin kasi niya itong kapitbahay doon. Nurse ito sa Italy at sakto lamang naghanap din daw ito ng sideline kapag out na nito sa hospital. Kaya ito na lamang ang kinuha niyang babysitter sa kanyang anak kapag nasa trabaho siya. Thank you, Tin. Ha? Sige at mauna na rin ako, mabuti at maaga kang nakauwi. Maaga kasi ang shift ko ngayon, anito. Umiti naman siya sa inabot niya ang bayad niya sa pagbabantay sa kanyang anak sa araw na yun. Thank you ulit din ha. Siya nga pala, magpapadala ko ng kaunting pasalubong para kila nanay, okay lang ba? Oo naman, walang problema. Dalhin mo na lang dito bukas kasi bukas ng gabi ako mag-iimpake. Sige, thank you Bel ha. Aalis na ako. Kinuha nito ang bag na nasa sopa saka naglakad na palabas sa apartment. Si Mabel naman ay saglit na dumiretso sa kusina upang kumuha ng malamig na tubig, saka bumalik sa kwarto nilang mag-ina. Pagkatapos niyang magbihis ng pantulog at naglinis ng kanyang mukha, ay sumampa na rin siya sa kama upang tumabi sa kanyang anak. Napangiti pa siya ng malapad at hinalikan sa noo ang batang lalaki na ngayon ay nasa harapan na niya at niyayakap na niya. Oh, she missed him so much kahit ilang oras lang silang hindi nagkita. Pinakatitigan niya ng mataman ang mukha ng kanyang unique. He really looks his father. Halos lahat ata ng feature na mukha ni Hunter ay namana ng kanilang anak. Makapal ang kilay, matangos ang ilong, rosy cheek, may clip chain, lalo na ang itim nitong mga mata. Manang-mana sa tatay nito, kaya siguro sa loob ng mahigit 5 taon ay hindi niya nagawang kalimutan ang dating nobyo. Kasi sa tuwing tititigan niya ang kanilang anak, lagi niyang nakikita ron ang itsura ni Hunter. Parang pakiramdam nga niya, hindi na nawala sa tabi niya ang lalaking pinakamamahal niya noon. He seems always right beside her dahil sa anak nila. Maging ang ugali ng binata ay namana rin ang kanilang anak. Hati sila ron. Yun lamang ang masasabi niya, namana sa kanya ni Sabjel, tapos may kahati pa siya. Paano ba naman kasi seryoso at masungit ang kanyang anak? Kagaya ng tatay nito. Kung makatitig nga ito sa kanya minsan, napapangiti na lamang siya kapag naaalala niya ang mga panahon na masungit pa sa kanya si Hunter. Ganun na ganun kung tumitig sa kanya ang kanyang anak, lalo na kapag may kinaiinisan ito sa kanya, ibabaling ang nararamdaman nito. Pero minsan naman ay mabait ito kagaya sa kanya.
May Subgel Silas Imperial. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Mahinang sambit niya pagkuway umangat ang isang kamay niya at masuyo niyang hinaplos ang maliit nitong muka. Kumusta na kaya ang tatay mo? Siguro may sariling pamilya na rin siya ngayon Wala sa sariling nasabi niya sa sarili habang matamang nakatitig sa kanyang anak. Maya-maya ay nagmulat ng mga mata ang bata. Nang makita nitong naroon na siya ay kaagad itong napangiti kahit inaantok pa. Mabilis na umangat din ang isang kamay nito at niyakap sa kanyang liig. Nanay? Yes lang nga. Nanay is here. Anya at hinalakihan niya pa ulit ito sa noo pagkuway kinabig upang ikulong sa kanyang bisig ang maliit nitong katawan. Tibugleo bene? Tibugleo bene tanto ga? Oh, just like his father. Subgel is so sweet. Lagi itong naglalambing sa kanya. Ang hilig-hilig mag-I love you sa kanya. Ang hilig-hilig humalik sa pisngi niya. At ang hilig-hilig nitong yakapin siya dahilan kung bakit puno ng pagmamahal ang kanyang puso. It's because of her son. Tibugleo bene tanto. Nakangiting saad niya. Saka ipinikit na ang kanyang mga mata. Buongiorno! Biglang sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Mabel nang pumasok sa kusina ang kanyang anak. Kagising lamang nito kaya medyo magulo pa ang may kahabang buhok nito. Ginugusot pa nga rin nito ang mga mata. Saglit niyang iniwan ang ginagawang pagluluto at naglakad palapit sa anak. Good morning to baby! Nakangiting bati niya sa kanyang uyunik iho. Pagkuway kinarga niya ito at hinalikan sa pisngi. Inayos niya ang buhok nito habang naglalakad na palapit sa mesa. Inaantok ka pa ba? Tanong niya. Bahagya namang tumango ang bata at pinilig ang ulo sa kanyang balikat. Dapat natulog ka na muna ulit. I'm hungry po nanay. Muli siyang napangiti. Okay, just sit down. I will make breakfast for you. Pinaupi niya sa Celia ang kanyang anak at muling binalikan ang kanyang niluluto. What do you want to eat, langga? Tanong niya. Muling humikab si Subgel at kinusot ang kaliwang mata. Pancake nanay, pati po coffee. Nagmana nga talaga itong anak niya sa tatay nito. Subgel was only 4 years old nang mapansin niyang lagi itong nakikihati sa kanyang kape hanggang sa magdemand na rito sa kanya na bigyan na niya ito ng sariling tasa ng kape. Sa una ay ayaw niyang pagbigyan ang sinasabi nito kasi he's only 4 years old at hindi maganda para sa isang bata ang uminom ng masobrahan sa kape pero nagtatantrum ito kaya wala na rin siyang choice kung hindi bigyan na nga ito. Pero hinahaluan niya pa rin naman ng gatas ang kape nito para i-balance lang. Okay boss, nakangiting saad niya at kaagad na kumilos upang ipagluto ng pancake ang kanyang anak. Pagkatapos ay nagtimpla na rin siya ng kape nilang dalawa. There you go, kain na tayo. Nang mailapag na niya sa mesa ang pagkain nila. Gracie, thank you. You're welcome langga. Pumwesto na rin siya sa kabisira. Nanay, uwi po tayo kay Lola, di ba? Maya-maya tanong ni Subgel. Bakit? Excited ka na bang makitang Lola mo? Pati ang mga tita at tito mo? Balik na tanong niya. Ngumiti naman matamis ang bata at tumango. Yes po, namimiss ko silang lahat. Nito, muli siyang ngumiti sa kanyang anak at sigurado akong namimiss ka rin nila doon. How about tatay? Magkikita na po ba kami kapag umuwi tayo sa Pinas, nanay? Bigla siyang natigilan dahil sa naging tanong ni Subgel sa kanya. Napatitig siya sa kanyang anak na nakangiti pa rin nakatitig sa kanya. Masakit man ang mga pinagdaanan nila noon dahil kay Hunter pero ni minsan hindi ito sumagi sa kanyang isipan na ilihim sa kanyang anak ang tungkol sa tatay nito. Hindi niya ipinagdamot na ikwento sa kanyang anak kung nasaan ang ama nito at kung ano ang pangalan nito, maliban na lang sa kung ano ang dahilan kung bakit ni minsan ay hindi na nito nakita ang ama, kung bakit hindi nila kasama roon sa Italy ang tatay nito. Ang sabi niya kasi sa kanyang anak noon, nasa Pilipinas si Hunter dahil nandun ang trabaho nito. Hindi lamang ito makabisita sa kanila sa Italy dahil busy din ito ron. Nagsinungaling man siya sa kanyang anak tungkol doon but she's happy although dahil hindi na ito nangungulit pa sa kanya. Naiintindihan daw nito kung bakit nasa malayo ang tatay nito. I'm excited to see tatay nanay.
Muling saad ni Sabjel habang nakangiti pa rin ito ng malapad. Hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin sa anak kasi alam niya nag-i-expect din ito sa oras na makauwi na sila ng Pinas ay makikita agad nito ang tatay nito. Isa iyong bumabagabag sa kanyang isipan simula nang magdesisyon siyang uuwi ng Pinas para asikasuhin doon ang kanyang negosyo. Alam niya yun, hindi malabong hindi magtagpo ang landas na mag-ama niya o sila ni Hunter. Kapag nakabalik na siya ng Pinas pero wala naman siyang ibang choice kahit naman itago niya ang kanyang anak mula kay Hunter, darating din ang panahon na magtatagpo ang dalawa. Kailangan niya lamang ihanda ang kanyang sarili. Kapag nangyari na yon, hindi niya kasi alam kung ano ang kanyang gagawin. Marami po akong ikukwento kay tatay kapag nagkita na po kami. And the letters that I send to him every month, sana po inipon yun ni tatay. Nakangiting pangdagdag sa nasaad ni Sabjel. Bigla siyang nakaramdam ng guilt sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Mahigit 1 taon na rin simula ng unang beses na gumawa ng Father's Day letter tong anak niya para daw ipadala sa Pinas. Simula noon, buwan-buwan na itong nagsusulat at ibinibigay sa kanya para ipadala kay Hunter. Pero hindi naman niya yon ginagawa. Iniipon niya lamang yun sa kanya. Pilit siyang umiti sa kanyang anak saka nag-iwas ng tingin. Banayad din siyang nagpakawala ng buntong hininga. Of course, langga, inipon niya ng tatay mo, saad niya. Izono siguro chii entusiasta de vederti at sigurado kung excited din siyang makita ka. Dagdag pa niya dahil sa kanyang mga sinabi sa anak, bigla itong naging maganang kumain. Lihim naman siyang nasasaktan habang pinagmamasdan si Sabjel. Jesus, ano kaya ang magiging reaksyon ni Hunter kapag nalaman niyang may anak na siya? Tanong niya sa kanyang isipan. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga, saka dinampot ang tasa ng kanyang kape. Pagkatapos nilang mag-ina na mag-umagahan, ay saglit siyang naglinis sa kusina.